Lumitaw si Nightingale sa ibabaw ng mesa ni Roland. Umaasa si Roland na bago sila umalis, lahat ay makakapag-ensayo pa ng ilang beses ng maaga, para maging pamilyar sa buong operasyon at sa mga gawain na responsibilidad ng bawat isa. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatingin sa direksyon ng mga bundok na puno ng nyebe, at halos isalaysay ang plano na kanyang iniisip. Pagkatapos ay tumigil siya, kung ang operasyon ng pagkuha ay makakaranas ng pinakamasamang sitwasyon. Umaasa si Roland na maaari nilang iwanan ang misyon at tiyakin na lahat ay makakabalik ng ligtas. Sinabi ni Nightingale na gagawin niya ang kanyang makakaya. Sa labas ng bintana, nakita ni Roland ang figure ni Berev. Alam na si Berev ay sa wakas ay nakabalik mula sa kabisera. Samantala sa kabisera, nang dumating sina Edith at ang kanyang nakababatang kapatid na si Cole, nalaman nila na si Haring Roland ay umalis dito 1 linggo na ang nakalilipas at higit pa rito, walang seremonya ng koronasyon ang naganap. Ang dalawa ay dumating bilang mga envoy na kumakatawan sa kanilang ama mula sa Northern Territories. Nang makita sila, ang mga gwardya ay lubos na magalang, ininform sila na si Ministro Berev ay nagtungo rin sa bayan sa hangganan ilang araw na ang nakalilipas at walang nakatira sa palasyo sa kasalukuyan. Sinabi ng mga gwardya sa kanila na kung gusto nilang makipagnegosyo sa City Hall, maaaring ihatid ng mga gwardya ang mensahe sa kanila. Umiling si Edith, sinasabing hindi na kailangan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pangitain ay magkatotoo, na ginugol ang buong linggo sa barko, hindi naglakas loob na magpahinga, at nakarating lamang sa kabisera. Dahil ang kabisera ay walang laman. Hindi inaasahan, talagang balak ni Roland na ilipat ang kabisera sa ibang lugar. Iniiwan ang magandang lungsod na ito upang magtayo ng isang bagong kabisera sa Western Territory. Ano ba talaga ang iniisip ni Roland? Imposible na magtayo ng isang lungsod na ganito kalaki ng walang 3 hanggang 4 na dekada ng construction. Sumunod si Cole sa kanyang ate, tinatanong kung ano ang dapat nilang gawin. Handa na si Edith na lumingon at tumungo sa Western Territory. Ipinaliwanag ni Cole na nasa barko sila ng mahigit 1 linggo at hindi pa nakaligo. Nararamdaman niyang malapit na siyang salakayin ng mga insekto. Inamoy ni Edith ang kanyang kwelyo at naamoy ang isang hindi pangkaraniwang amoy. Sa wakas, huminga siya ng malalim, nagdesisyong magpahinga ng 1 araw at aalis ng maaga kinabukasan. Idinagdag ni Cole na ang 2 ulo na dala nila ay mabaho, sa wakas ay hindi na nila kailangang gumastos. Nang oras sa barko na napapaligiran ng kakilakilabot na amoy, pinindot ni Edith ang kanyang noo, wala siyang magawa. Ang Northern Territory ay dapat naganap na nakahanda para sa kalamidad na ito. Ang teritoryo ay masyadong malayo mula rito, at kahit na nagmadali sila, hindi pa rin nila naabutan si Roland. Pagkatapos magpahinga ng 1 araw, nang makarating sila sa daungan kinabukasan. Nakita nilang nasunog ang kanilang barko hanggang sa balangkas nito. Natigilan ang dalawa. Bakit nasunog ang kanilang barko? Kumaway si Cole sa isang taong dumadaan para itanong kung ano ang nangyari. Masayang ipinaliwanag ng taong dumadaan na ang isang hanggal na tao ay nagtago ng bangkay sa barko. Naamoy ng isang rats na nagtangkang magnakaw ng mga bagay mula sa barko. Dahil sa isang malalang salot ang nangyari sa loob ng kabisera 6 na buwan na ang nakalilipas, at lahat ay napakasensitibo dito. Ang salot ay dulot ng pagkalat ng mga bangkay mula sa simbahan. Sa makatuwid, maaari lamang itong maging ligtas. Kung ito ay sinunog ng apoy, binanggit din ng taong dumadaan na ang kapitan ay inaresto at iniimbestigahan ng mga gwardya. Nagtaka siya kung may koneksyon ang dalawa sa kapitan. Hindi alam ni Edith kung paano sisigot sandali at simpleng sinabi. Hindi namin kilala. Tinitingnan ang nasusunog na barko. Alam ng dalawa na ang paglalakbay sa hinaharap ay lalong lalala mula dito. Ngayon, kailangan nilang maghanap ng bagong barko. Sa labas ng pader ng lungsod, maraming mangkukulam ang nagtipon. Sa unahan ay 3 target. Si Leaf, sa kanyang unang pagtatangka, ay gumamit ng kanyang kakayahan upang i-summon ang mga puno ng ubas. Tinamaan ang bullseye ng target. Susunod sina Wendy at Agatha, na parehong ginamit ang kanilang mga kakayahan upang tamaan ang bullseye. Sa nakalipas na mga araw, patuloy silang nagsanay at naghahanda para sa operasyong paghuli ng demonyo. Pinagmasdan ni Ivy ang 3.
Kahit na sinabi ni Roland na silang tatlo ay mga support witch na malaki ang naitulong sa teritoryo, sa nakita niya, mga combat witch talaga sila. Inilipat niya ang tingin kay Nightingale. Ang magandang blondang babaeng ito ay mas nakakatakot, hindi lang dahil kaya niyang pumasok sa mist at dumaan sa lahat ng hadlang, gumalaw ng walang bakas tulad ng isang hindi mahuhulaan na kamatayan, sapat na upang mawalan ng pag-asa ang anumang kaaway. Ang pinaka nakapagpagulat kay Ivy ay ang marinig ang tungkol sa isang kaaway na tinatawag na demons na Samire sa kaharian na nilikha ng mga witch na dating namuno sa kontinente. Ang blue-haired na babaeng nagngangalang Agatha na nangunguna sa operasyon ay galing pa noong mahigit 400 taon na ang nakalipas at isa sa mga High Awakening Witch. Ang kakalabasan ng tinatawag na Divine War ang magpapasya sa kapalaran ng sangkatauhan. At ang mga demonyong ito ay nagtatago lang sa labas ng Western Territory. Akala niya ay mali ang kanyang narinig. Inilipat niya ang tingin sa ibang mga witch, hindi sila nagulat, parang alam na nila ito. Tumingin kay Anna, ang inosenteng mukhang witch na ito sa harap nila ay nakikita bilang ang lihim na sandata para sa buong operasyong ito. Gaano kalakas ang kanyang mga kakayahan? Hindi na kailangang maghintay ng matagal si Ivy para malaman ang sagot. Hiniling ni Roland sa lahat na umatras ng kaunti at hayaan si Anna na mag-ensayo. Kumaway si Agatha sa direksyon ng nakatagong kagubatan, at pagkalipas ng ilang sandali, ilang makukulay na lobo ay lumundag mula sa kagubatan at tumaas sa langit. Akala ni Ivy ay masyadong malayo ang distansya, kung hindi lumipad si Anna, paano niya maaabot ang mga lobo na ito? Tumayo si Roland sa tabi ni Anna, hinahayaan siyang ilabas ang kanyang kakayahan ng malaya. Tumanggo si Anna, inaaktibo ang Divine Seal Imprint. Nakita ni Ivy ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Ang apat na hiyas ay sabay-sabay na nagningning, ang mga piraso ng metal na hawak ni Anna ay naging ginto sa isang iglap, at kumalabog ang malinaw na kalangitan. Ang mga palawit ng liwanag ay bumagsak mula sa mga ulap na parang isang araw ang nabubuo sa langit. Bago pa siya makapagsalita, isang nakasisilaw na gintong liwanag ay sumabog mula sa kamay ni Anna, sumugod patungo sa mga lobo. Ang mga kumikislap na kidlat sa langit ay na-trigger din, parang napakaraming kulog ang bumagsak, marahas na nagwawali sa kinaroroonan ng target kasama ang landas ng gintong liwanag. Nararamdaman ni Ivy na parang ito ay isang parusa mula sa mga Diyos. Ang nakakabinging pagsabog ay sumabog sa tabi ng tainga ni Ivy, nagdulot ng ingay sa kanyang ulo at hindi lubos na makarecover kahit matapos mawala ang liwanag. Tumingin sa walang laman na kagubatan sa itaas, bahagyang nanginginig ang katawan ni Ivy. Natatakot siya na kahit ang lahat ng combat witch ng Bloodfong Association ay hindi kakayanin ang makalangit na pag-atake na ito. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng isang High Awakening Witch? Nakasaksi rin si Roland sa buong proseso ng paghahagis ng Divine Seal Imprint. Tinanong ni Roland si Nightingale kung lahat ng mga ilaw na ito ay binubuo ng magic power. Nag-isip si Nightingale sandali at sinabing dapat ay oo. Nakita niya ang magic power sa loob ng kidlat, ngunit ang kulay ay medyo iba. Sa mist, nakita ni Nightingale ang isang madilim, magaan na void na nabuo ng Judgment Stone. Lumapit si Roland kay Agatha at tinanong kung gaano kalalim ang kanyang pag-aaral sa Divine Seal Imprint. Sumagot siya na, hindi niya napag-aralan maigi. Tanging ang tatlong upuan ng Federation noong panahong iyon ang pinapayagang gumamit ng Divine Seal Imprint, at ang kanilang magic power ay mahalaga sa isang tunay na sitwasyon ng labanan kaya natural, hindi sila maaaring sayangin sa simpleng mga pagsubok. May teorya si Roland, ang Judgment Stone ay hindi isang void na nagbabawal sa magic energy ngunit naglalaman ng napakalakas na magic sa loob nito. Napakalakas na nakakaimpluwensya sa daloy ng nakapalibot na magic, ginagawang hindi gumagana ang mga kakayahan. Ipinaliwanag din ito kung bakit ginagawa ng Divine Seal Imprint ang Balanced Stone at ang magic na hindi epektibo. Sa loob ng saklaw nito, isang interference zone na katulad ng Stone of God Punishment ang nalikha, hindi pinaganya ang operasyon ng bato. Gayunpaman, ikinwento ni Agatha na ang witch na responsable sa mga obserbasyon ay nagsabi na ang Balanced Stone ay tumigil sa paggana sa paglabas ng Divine Seal Imprint. Nagpatuloy si Roland, marahil ang mga obserbasyon ng witch na iyon ay naharang ng matinding pagsabog ng liwanag na inilabas ng Divine Seal Imprint. Ngunit sa Mist World ni Nightingale, ang magic power lamang ang may kulay.
Kahit na direktang tumitig sa araw ay hindi makakaapekto sa kanyang paningin, kaya hindi nila ito napansin noon. Nag-isip si Agatha sa teorya ni Roland na ang Divine Seal Imprint ay maaaring tumagos sa Stone of God Punishment dahil mas mataas ang magic power nito. Tumango si Roland. Parang medyo excited si Agatha pero biglang tumigil. Kung totoo nga ito, isang himala ito. Dahil masyadong mataas ang intensity ng magic, bakit hindi ito nangyari sa mga witch mismo? Natigilan si Roland. Tinuro ni Agatha si Anna, nagtataka kung bakit ang magic energy sa loob ni Anna ay maaaring i-activate ang Divine Seal Imprint ng 2 beses. Theoretically sinasabi na si Anna ay may magic power na mas mataas kaysa sa Stone of God Punishment. Gayunpaman, ang kanyang itim na apoy ay hindi makatago sa Stone of God's Punishment, at walang magic interference field ang lumitaw sa paligid niya, na hindi makatuwiran. Saglit na natigilan si Roland, hindi maipaliwanag kung ano ang nangyari. Kahit ang pinakamababang kalidad na Stone of God Punishment ay madaling makagambala sa kakayahan ng isang witch, kabilang ang malakas na itim na apoy ni Anna. Sinabi ni Agatha na tinanong niya kung bakit ang mga magic stone ay nangangailangan ng magic power na ipinapasok upang maging epektibo. Naniniwala ang mentor ni Agatha na ang mga buhay na nilalang lamang ang maaaring maghawak ng magic power. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip ng walang resulta, kailangan niyang itigil ang usapin. Ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin ay ang operasyon sa loob ng 3 araw. Mabilis na lumipas ang 3 araw, matapos ang isang serye ng mga paghahanda. Personal na pinapanood ni Roland ang papalayo ng mga tauhan sa lugar ng daungan. Ito ang unang malawakang operasyon militar na pinaghalo ang mga witch bilang mga protagonista. May 2 barko ang kabuuan, dala lamang ang pinakapiling mga veterano ng unang hukbo. Sila ang mga sumunod kay Roland mula pa noong simula sa pader ng bayan sa hangganan. Nakipaglaban sa mga demonyong hayop. Bago ang operasyon, paulit-ulit na nagbabala si Roland. Sa panahon ng seleksyon na maaaring harapin nila ang isang napakamalupit na kaaway, mas malakas kaysa sa mga halo-halong demonyong hayop. Ang mga ayaw sumali sa operasyon ay maaaring magsalita. Ngunit sa kanyang sorpresa, walang umatras. Lumapit si Anna at malumanay na niyakap si Roland. Lumapit din sina Lightning at Maggie. Sa huli, maliban kay Agatha at Ify, lahat ay niyakap si Roland. Isa-isa, si Agatha, na may kanyang sunere na personalidad, ay sinabing ito ay isang simpleng operasyon sa paghuli ng demonyo, hindi isang paghihiwalay ng buhay at kamatayan. Kung ang lungsod ng Tekira ay mag-aaksaya ng oras tulad nito sa bawat paglalakbay niya, ang mga demonyo ay makakagawa na ng kampo sa pintuan ng lungsod. Si Ify ay lubos na nagulat dahil sinabi ni Roland na hindi mahalaga kung hindi matagumpay ang operasyon, ang mahalaga ay ang ligtas nilang pagbabalik. Ang isang Panginoon na nagmamalasakit ng labis sa mga mangkukulam ay tunay na kahanga-hanga. Alam ni Ify na gumawa siya ng isang mahusay na pagpili. Bigla, naramdaman ni Roland ang isang di nakikitang pares ng mga kamay na humahaplos sa kanyang mukha, pamilyar na mga bulong na nagsasabing ingatan ang sarili habang wala siya. Babalik siya agad. Pagkatapos, isang magaan na halik ang dumampi sa kanyang mukha. Mabilis ang pagdampi at kasing bilis ng pag-alis, halos parang isang ilusyon. Bumalik sa kanyang katinuan si Roland, humakbang siya pasulong, ngunit walang naramdaman sa paligid niya. Mas mabagal ang steamboat kaysa sa hot air balloon, halos 2 araw ang paglalakbay upang maabot ang Crimson Water River. 100 sundalo mula sa unang hukbo ang nagtayo ng depensa 2 kilometro mula sa lugar ng operasyon, hindi direktang nakikilahok sa paghuli ng demonyo. Sa pangyayari lamang ng isang aksidente sila makikialam. Mababang lumipad ang hot air balloon, lumilipos sa sagabal ng bundok ng niebe, pinapayagan si Sylvie na direktang obserbahan ang demonyong mata sa tuktok ng Blackstone Tower. Sila Maggie at Lightning ang scout sa tabi ng hot air balloon. Dahil hindi nakikita ni Sylvie ang lahat mula sa ganitong kaliwang posisyon, binilisan ni Wendy ang hot air balloon. Ang mga bundok ng niebe ay unti-unting lamilinaw, at isang manipis na pulang ambon ang lumitaw sa harap ng lahat. Muli, tinitigan ni Sylvie ang kampo ng demonyo, sa pagkakataong ito ay sadyang nilalayong alertuhan ang mga demonyo. Upang akitin sila sa bitag na itinakda sa kagubatan. Bigla, maraming mga eyeball ang sabay-sabay na
Nagpalit ng direksyon, nakita pa ni Sylvie ang kanyang refleksyon sa madilim na mga pupil. Kinilabutan siya sa pakiramdam, isang panginginig ang agad na umakyat sa kanyang gulugod. Sumigaw siya, paparating na sila. Nag-transform si Maggie sa isang malaking hayop, tumalon si Sylvie. Pababa, lumapag sa kanyang malawak na likod, habang sina Lightning, na karga si Wendy, ay sumunod malapit sa likuran, parehong lumilipad patungo sa nakatagong kagubatan. Nagkaroon ng oportunidad na, lumingon si Sylvie upang tingnan ang likuran. 5 itim na tuldok ang lumitaw sa itaas ng bangin. Sa 5 humahabol, 4 lamang ang nakasakay sa mga higanteng hayop. Kabilang dito ang 2 demonyo na nakita na nila noon, at 2 demonyo na walang natatanging mga tampok sa mukha. Ang kanilang mga mukha ay may malaking peklat, kahawig ng maskara na suot ni Uchiha Obito mula sa Naruto. Nang ituro niya ang kanyang tingin sa huling demonyo, tumigil siya sandali. Makapal ang kanilang mag-agarang sandata at may dala silang malaking espada sa kanilang likod, mukhang sobrang bigat. Ngunit lumilipad ito kasing bilis ng 4 na higanteng hayop. Naguluhan ang puso ni Sylvie, hindi ito inaasahan, at hindi binanggit ni Agatha kung paano haharapin ang sitwasyon na ito. Nagtaka si Sylvie kung dapat nilang ituloy ang pagkuha ayon sa orihinal na plano. Mabilis na bumaba ang 4 sa malalim na kagubatan, at tumakbo paitaas si Lightning. Nilalayong sirain ang hot air balloon ayon sa plano. Gusto ni Sylvie na pigilan siya, ngunit masyadong mabilis si Lightning. Tanong ni Maggie, ano ang problema? Sinabi ni Wendy na hindi ba dapat magkita sila sa unang hukbo pagkatapos sirain ni Lightning ang hot air balloon. Ayon sa plano, ang kapangyarihan ni Wendy at Sylvie ay hindi gaano epektibo sa pagkuha ng mga demonyo. At upang mabawasan ang hindi kinakailangang panganib, dapat nilang ilayo ang kanilang sarili sa pangunahing battlefield at tumungo sa depensa ng unang hukbo pagkatapos makumplito ang kanilang misyon sa pain. Umiling si Sylvie at sinabing ang kaaway ay hindi lamang ang mga demonyo na nakita nila noon, mayroong 2 uri ng bagong demonyo, at kailangan niyang ipaalam sa lahat. Hiniling ni Sylvie kay Wendy na pumunta muna sa pampang ng ilog, babalik sila ni Maggie agad. Binilisan ni Lightning ang kanyang bilis, ang hangin ay umihip sa kanyang mga tainga. Kailangan niyang makarating sa lugar kung nasaan ang hot air balloon bago ang mga demonyo. Kailangan niyang kumilos ng natatakot at tumakas upang akitin ang mga kaaway sa bitag. Pinuntahan ni Lightning ang ilalim ng lobo, nakita ang pakete ng paputok na nakakabit sa airbag, hinayla ang delay igniter, at pagkatapos makita ang puting usok na tumataas mula sa pakete. Ito ay isang simpleng self-destruct device. Habang bumabagsak si Lightning sa ibabaw ng dagat, isang malakas na pagsabog ang umalangaw, ang langit ay tila lumiwanag ng bahagya sa isang sandali. Nakita pa niya ang isang demonyo na masyadong malapit, na natambo ng gamulong na apoy, ang kanyang katawan ay nalalamon ng isang malaking apoy. Bumagsak sa dagat kasama lamang ang kanyang mount. Ang 4 na demonyo ay tumalon mula sa ilalim ng usok, diretso patungo sa kanya. Sa ngayon, lahat ay ayon sa plano. Tumungo si Lightning patungo sa kagubatan. Susunod, kailangan niyang akitin ang mga demonyo sa kagubatan. Ang bitag sa pagkuha ay nakaset up na, tahimik na naghihintay sa biktima na kumagad. Nang mga sandaling iyon, mabilis na nahanap ni Sylvie at Maggie si Agatha. Kinuwento ni Sylvie kay Agatha nang may pag-aalala ang nakita niya, na ikinagulat naman ni Agatha. Nagpaliwanag si Agatha na ang mga demonyong nakabalabal ay mga demonyo ng takot. Nakakatakot silang pumatay ng mga ordinaryong tao, ngunit hindi sila kinakatakutan ng mga mangkukulam. Kailangan lang nila iwasan ang pagkakatinginan. Ngunit ang nakabaluti at lumilipad na demonyo ay malamang na isang mataas na ranggong demonyo. Seryosong sinabi ni Agatha na kaunti lang ang alam ng Federation tungkol sa mga ito. Lahat ng mga mataas na ranggong demonyo ay may maraming kakayahan at kamukha ng mga tao, ngunit mas malaki. Parehong napakalakas ng kanilang lakas at mahika, at ayon sa alamat, tanging ang mga transcendent witches lang ang makakatalo sa kanila. Nag-aalala si Sylvie dahil wala silang transcendent witch sa ngayon. Kailangan nilang ipaalam kay Leaf at sa iba ang plano ng pag-atres. Kinagat ni Agatha ang kanyang labi, alam niyang nakasuot ang mataas na ranggong demonyo ng lumilipad na magic stone kaya ito nakakalipad. Kung sina Lightning at Maggie lang,
okay lang, pero kung marami sila at lumayo sila sa proteksyon ni Leaf, hindi sila makakatakas sa paghabol nito. Pero ayon kay Lord Acres, napakalakas ng mga mataas na ranggong demonyo. Agad na tinawag ni Agatha si Leaf at sinabihang ipaalam sa lahat ng mangkukulam na itigil ang operasyon sa paghuli ng demonyo at gamitin ang Divine Seal Imprint para puksain ang lahat ng mga kaaway. Inutusan niya si Nightingale na bantayan ang nakabaluting demonyo at patayin ito kung may pagkakataon. Hindi napigilan ni Sylvie ang yakapin si Maggie. Kailangan ba talaga nilang harapin ang isang mataas na ranggong demonyo? Seryosong sinabi ni Agatha na bihira lang lumitaw ang mga mataas na ranggong demonyo ng mag-isa, at ngayon ay iilan lang ang kasama nito. Ito ang pinakamagandang pagkakataon nila, at kahit wala silang Transcendent Witch, hindi pa rin sila siguradong matatalo. Pero ang ipakita ang kanilang likod sa kaaway ay ibig sabihin ng tiyak na kamatayan, kaya ang atake lang ang tanging pagkakataon nila para mabuhay. Huminto ang paghinga ni Sylvie nang may dalawang malakas na ungol ang dumaan sa mga puno, kasunod ang tunog ng mabibigat na bagay na bumagsak sa kanilang harapan. Nakita ni Leaf ang nakabaluting demonyo na patuloy na hinahabol si Lightning, habang ang ibang mga demonyo ay bumaba at pumasok sa gubat. Sinabi ni Agatha kay Sylvie na magtago siya doon habang pupunta siya para patayin ang tatlong malalaking hayop na bundat. Nag-aalalang sinabi ni Sylvie kay Agatha na mag-ingat siya. Ngumiti si Agatha at sinabing kasama niya si Maggie. Tumingin si Maggie nang may sigla at nag-transform sa isang malaking hayop. Habang naghihintay ang tatlong malalaking hayop, biglang bumagsak mula sa langit ang isa pang malaking nilalang, mas malaki pa sa kanila, at lumapag sa likuran nila, iniikot ang mga pakpak nito sa paligid ng buntot nito, at umungal. Nakatutok ang atensyon ng tatlong malalaking hayop sa malaking hayop na naging anyo ni Maggie. Nagulat si Sylvie nang makita na winuwagayway din ng tatlong malalaking hayop ang kanilang mga pakpak at iniikot ang kanilang mga buntot, halos parang nagsasayaw katulad ni Maggie. Bukod pa rito, parang nagpapapansin sila, hindi nagbigayan ang tatlong hayop sa damuhan, nagsisiksikan para ma-impress ang malaking hayop na naging anyo ni Maggie. Inilahad ni Agatha ang kanyang mga kamay, at agad na nagpakita ang paligid ng puting hamog, at may mga snowflake pang ang lumulutang sa hangin. Umungol ang tatlong hayop, winagayway ang kanilang mga pakpak para lumipad, ngunit hindi sila makagalaw. Ang kanilang malalaking mga paa ay nagyelo sa lupa, at umaakyat. Ang mga kristal ng yelo sa kanilang mga binti. Halos sabay-sabay, sumugod si Maggie, at malakas na kinagat ang leeg ng isang nagsasayaw na hayop gamit ang malaki nitong bibig, pagkatapos ay ginamit ang buntot nito para basagin ang katawan ng isa na naging yelo. Nakawala ang pangatlo at pilit na tumakas, nang malapit na siyang mahabol ni Agatha, habang tumatakbo sa ibabaw ng yelo. Ginawa niya itong yelo ulit. Sumigaw si Agatha kay Maggie, sinabihang hulihin ito. Mabilis na lumipad si Maggie, at binasag ang yelo at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng trabaho, si Nightingale at ang iba na ang bahala. Tiningnan ni Nightingale ang kanyang bala at isinara ang silid ng bala. Ilang sandali lang ang nakalipas, narinig niya ang babala ni Leaf, na itigil ang operasyon sa pagkuhi. At ngayon ay pinalitan ng pagpuksa, ibig sabihin ay kinansela ang misyon ni Edie at kailangan niyang kumilos. Kailangan nilang lumikha ng pagkakataon para gamitin ni Anna ang Divine Seal Imprint. Narinig niya ang boses ni Leaf sa kanyang tenga, sinasabing nandoon ang mga demonyo. At agad na pumasok si Nightingale sa mist at lumiko papunta sa direksyon na itinuro ni Leaf. Pagsunod kay Leaf sa mundo ng mist, nakita ni Nightingale ang tatlong demonyo. Wala sa kanila ang mataas na ranggong demonyo na kailangang bigyang pansin. Hawak ni Nightingale ang kanyang baril at tumalon, ang nguso ay direktang nakatutok sa likod ng ulo ng demonyo. Tumatama ang bala, tumatagos sa bungo nito. At biglang lumingon ang isa pang demonyo. Ang duguan at may galos na mukha nito ay bumukas, tila malapit nang ipakita ang mga mata nito. Gayunpaman, biglang bumaba ang mga baging mula sa puno. Pilit na pinipilipit ang ulo nito. Samantala, ang ibang demonyo sa malapit, narinig ang putok ng baril at lumingon. Nakita ang kasamang demonyo, nagyelo sa kinatatayuan habang ang katawan nito ay nagsimulang manginig ng walang tigil. Biglang lumitaw si Anna, pinaputok ang madilim na apoy kasama ang mga bala ni Nightingale, sabay na pinatay ang dalawang demonyo. Biglang sumigaw si Lightning na umaakit ng mga kaaway sa hangin, at nagbigay ng babala.
Bahagya lang itinaas ni Nightingale ang kanyang ulo at nakita na tinamaan si Lightning at bumagsak sa gubat, pagkatapos ay napansin niya ang isang malaking espada na bumabagsak patungo sa kanya. Kusang gustong makatakas sa mist, natuklasan niyang inabot siya ng kalaban na may hawak ng espada at ang itim at puting mundo na lumitaw sa paligid niya ay nabasag sa isang iglap. Anong klaseng kapangyarihan ito? Maaari nitong sirain ang magic power. Wala ng oras si Nightingale para umilag, at habang babagsak na ang espada sa kanya, biglang lumitaw si Anna sa kanyang harapan, gamit ang madilim na apoy para bumuo ng isang hadlang. Bumagsak ang malaking espada sa madilim na apoy, ngunit nakayanan ng hadlang ang atake ng espada. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Nightingale. Kinuha niya si Anna at muling ipinatawag ang mist, umatras ng mahigit 20 metro. Dahan-dahan din bumaba sa lupa ang naka-armor demonyo. Wala namang epekto sa kanya ang pagkamatay ng kanyang kasama. Kalmado nitong itinaas ang kanyang higanting espada, na may nakaukit na kakaibang mga pattern, at biglang umagos ang mahiwagang kapangyarihan sa malaking espada. Sumiklab ang talim ng isang nakasisilaw na liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Nightingale, masama ito. Hindi niya nakita ang demonyo na naglalabas ng enerhiya sa Magic Stone ngunit isang malaking, madilim na black hole ang nabuo sa kamay ng kaaway, at pagkatapos ay marahas na itinusok ng demonyo ang espada sa lupa. Isang alon ng kidlat ang agad na sumakop sa buong kagubatan, sa pilitang itinapon sina Leaf at Ivy mula sa puno, malakas na bumagsak sa lupa. Dumura si Leaf ng dugo, tila nasugatan siya. Mukhang nalaman ng demonyo ang kakayahan ni Leaf. Pero bakit naglabas ng magic power ang demonyo? Katulad ng Judgment Stone, umiling si Nightingale. Hindi ngayon ang oras para isipin ito. Nagload siya ng isang bagong silid ng bala at sinugod ang nakasuot na demonyo. Mabilis na hinayla ni Nightingale ang gatilyo ngunit hindi tumagos ang mga bala sa katawan ng kaaway gaya ng dati, lahat ng natitirang bala ay naharang ng higanting espada, at nakaramdam si Nightingale ng isang panginginig sa kanyang puso. Hinayla ni Nightingale ang kanyang dagger at tumalon patungo sa ulo ng demonyo. Umikot ang demonyo, hinihiwa ang kanyang likod. Patuloy na umiiwas si Nightingale sa mist. Pagkatapos ay nakahanap siya ng pagkakataon, sinaksak niya ang dagger patungo sa likod ng helmet ng demonyo. Bigla, nabali ang dagger, at dali-daling umatras si Nightingale. Hindi makapaniwalang ang demonyong ito ay mayroong magical barrier. Ang naka-armor na demonyo ay bumawi ng atake, muli na namang iniwagayway ang kanyang espada. Muli pumasok si Nightingale sa mist, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya maswerte. Iniwagayway ng naka-armor na demonyo ang kanyang espada, at pumasok si Nightingale sa kanyang mist. Subalit sa pilitang hinayla si Nightingale ng demonyo palabas ng mist. Kasabay nito, hinampas ng demonyo si Nightingale gamit ang kanyang espada, isang mahabang sugat ang lumitaw sa kanyang baywang, at ang protection na damit na gawa ni Saria ay napunit mula sa loob palabas. Hindi pinansin ni Nightingale ang sakit sa kanyang baywang, at pagkatapos makalanding, gamulong pabalik, sinusubukang iwasan ang follow-up attack. Itinaas ng nakasuot na demonyo ang kanyang higanting espada, at habang akmang ibabagsak ito, hinayla ni Nightingale ang dagger. Pababa, ilang purple na ilaw ang lumitaw sa tabi ng demonyo at mabilis na lumapit, ikinabot ang mga paa at katawan nito ng mahigpit. Ito ang magic cage ni Ivy. Hindi kayang durugan ni Ivy ang demonyo sa harap niya, mas malaki ang kapangyarihan nito kaysa sa kanya. Ang kaaway ay naglabas ng isang nakakabinging sigaw, itinaas ang magkabilang kamay at binasag ang hola, ngunit bago pa man ito maitaas ang espada, isa pang bilog ng mga haligi ng ilaw ang bumagsak na muling nagkulong dito. Biglang narinig ni Nightingale ang boses ni Anna, sinasabihan siyang dalhin si Ivy palayo. Agad na inactivate ni Anna ang Divine Seal Imprint, at ang kagubatan ay biglang naligo sa isang kahangahangang gintong ilaw, na may mga sinag ng liwanag na bumabagsak mula sa langit. Ang demonyo ay sumigaw, marahil ay nakasaksi na ng ganitong eksena noon. Ang dating galit na tono nito ay ngayon ay halo-halo sa isang bakas ng takot, ang mga pagpupumiglas nito ay lumalakas. Hawak ni Nightingale ang kanyang sugat, tumakas sa eksena kasama si Ivy. Sinuportahan ni Ivy si Nightingale na malapit. Nang mahulog, napansin ang malubhang sugat sa tiyan ni Nightingale. Samantala naubusan na si Anna ng magic power, at bumagsak ito ngunit.
Sinalo siya ni Leaf mula sa likuran. Tiningnan ni Nightingale si Anna, napagtanto niyang naubusan na siya ng magical energy. Mabilis na binandahan ni Ivy si Nightingale matapos paupuin siya. Mula sa umiikot na alikabok, dahan-daang lumitaw ang isang itim na figure. Ang demonyo, na may ilang sirang sungay sa helmet nito, ang magandang armadura nito ay puno ng mga bitik, at ang braso at higanting espada nito ay wala na. Ngunit buhay pa rin. Lumakad ito palapit sa kanila ng paunti-unti. Malubhang nasugatan sina Ivy at Leaf, walang malay si Anna, at halos maubos na ang magical energy ni Ivy. Ngayon, walang makakalaban sa demonyo. Matapos mabilis na bendahan si Nightingale, tumayo si Ivy. Tiningnan ni Nightingale si Ivy, tinatanong kung ano ang balak niyang gawin. Hawak ni Ivy ang dagger na nakatago sa kanyang damit, ipinahayag niyang lalaban siya hanggang sa sandaling iyon. Kahit na halos maubos na ang kanyang magical energy, isa pa rin siyang combat witch. Sinabi ni Ivy kay Nightingale na gamitin ang kanyang mga kakayahan upang ilikas ang lahat, kung hindi niya makuha ang lahat, kahit isa lang. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na dagandong ang umalangaw sa langit. Hindi pa man naitataas ng demonyo ang ulo nito ay binagsakan na ito sa lupa ni Maggie. Ang malakas na epekto ay nagpaalog sa lupa sa ilalim ni Nightingale. Tuwang-tuwa, hinikayat nina Ivy at Leaf si Maggie na kagatin ang demonyo hanggang sa mamatay. Biglang inatake ng demonyo sa lupa ang mga mata ni Maggie, pinilit itong bumalik sa orihinal nitong anyo. Nakilala ni Agatha ang demonyo, at isang yellow spike ang tumaas mula sa lupa. Itinusok ito sa demonyo, ilang puno ang nasira sa proseso. Hindi binigyan ng kaaway ng pagkakataong huminga. Hinabol niya ito, ginawang yelo ang mga paa nito. Si Maggie, na nakabawi na, hinayla ang kanyang pistol. Patuloy na pinaputukan ng hindi gumagalaw na target. Kinagat ni Nightingale ang kanyang labi, pinalitan ang kanyang mga bala. Hiniling kay Ivy na tulungan siyang tumayo, at nagsimulang barilin ang demonyo. Ang demonyo ay umungal, itinaboy si Agatha gamit ang kamay nito. Ang mga kristal ng yelo sa ilalim ng mga paa nito ay agad na nawala. Pagkatapos ay sinubukan nitong tumakas, umuuboy ng hindi matatag sa hangin. Sumigaw si Agatha na hindi nila ito dapat hayaang makatakas. Kinuha ni Leaf ang Divine Seal imprint kay Anna, ibinuhos ang lahat ng kanyang magic dito. Kahit nasapilitang pinalabas siya mula sa kanyang estado sa kagubatan, mayroon pa rin siyang sapat na magical energy at matatag niyang naiilawan ang ika-4 na hiyas sa Divine Seal imprint sa panahon ng regular na pagsubok. Di nagtagal, muling napuno ng gintong liwanag ang kagubatan, at ang demonyo, nang ibaling ang ulo nito, ay naglabas ng isang kakaibang sigaw, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Pagkatapos ay agad itong nilamon ng isang gintong kidlat.